sumusubaybay. Ito pong aming istasyong ito. Ito ang PGMI Online Music Radio. Yun. So, kami po ay nagbabalik mga kaprox at muli ito po ang yung lingkod na si Prox Benz. Yun, huli ka. Yun, nataas. So, ayun, mga kaprox, ay maraming po salamat sa mga aming pong supporter o mga sumusuporta sa aming pong istasyong ito na patuloy na umaangat muli ang aming pong subscriber at patuloy na nagkakaroon po kami ng mga bago po namin kakilala. Ayan. Maraming salamat. At sa mga taga Vietnam at maging sa Thailand na meron na po tayo dyan na mga nakakapanayam na nakakausap at nangangamusta. Mga Pilipino, mga ano rin mga ibang lahi. Ayan. Lalo sa Vietnam at sa Malaysia po ay muli ay nagpapasalamat kami sa inyo pong pag-support. At salamat din po sa inyong paggamit sa amin ng aming mga awitin sapagkat namomonitor din po namin sa aming pong mga platform na umaangat po yung mga views po doon na habang kinukuha po yung mga lyrics at yung mga chords ay nag-a-appear po rin sa amin. Kaya maraming po salamat. Hindi man namin kayo kakilala o sino man kayo ay maraming salamat. At ang lingkod na gawa o create po ng pagtitiwala ng Panginoon, ang pagsusulat ay ito po inahandog ko po sa ating Panginoon at maging sa inyo po sa lahat po na nakikinig. At pakinggan niyo po yung aming pong bago po naming Pamaskong Himig. Yan, kahit nyo Pamaskong Himig. Yan po ay marinig niyo po sa lahat po ng sa aming pong YouTube at maging meron po yung mga lyrics at chords na rin po na pasunod na aming pong na-upload pa lang po, no? At yung pong mga pamasko ay inyo na pong pakinggan sapagkat atin pong damahin yung paglapit ng Pasko. At meron po yung parang love song na pamasko na talagang sinasabi doon na especially sa mga OFW. Yun, pakinggan nyo po yun sapagkat kahit nga malayo ka man, sa ibang lugar ka man, ay talagang hindi mo mapipigilan ng Pasko at darating ang Pasko at iyon ang sign na talagang minsan mapapahit dito nila. Wala na naman po magiging dahilan nga dahil napakalawak na po ng social media at maging yung pagtawag sa online, sa Facebook ay madali na po. Hindi katulad dati talagang sulat-sulat lang at saka tape-tape lang. Sabi ng iba kasi hindi ko po naabutan yun. Sa akin na po inabutan ko na po yung cellphone na po talaga na I think 3210 na yun. Nandito na po ako yun. So, sabi, nakakatawag na po ako ng diretso sa cellphone. Hindi ko dati daw, sabi, ay by phone mo talaga hinulugan. So, yun po yung dati. Pero ngayon, praise God. At yun nga po, ay tayo po ay nasasabik sapagkat ilang buwan na lang po ay darating na mga po yung Pasko at mag-end na lang po ang 2024. So, bagamat sabi nga ay maraming dumaan, maraming dadaan pa na sa ating mga mga blessings, mga subok, pero nandun po yung point na tayo po dapat po ay nagpapatuloy po sa ating Panginoon. At huwag po nating alisin na parang tayo ay hinawa or minsan na napapagod. Yes, dahil physical body tayo So, pero huwag po nating isipin na kapag tayo po ay nangihina ay titigil muna tayo, mag-stop tayo. Okay lang, pwedeng stop pero stop lang pero wag tambayan. Sabihin, anak ulit, lingkod ulit sa Panginoon. Kaya dapat ganun po habang tayo ay naglilingkod, hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon. Okay? So lahat naman po tayo ay nagdarasal na tayo po ay makasama natin Panginoon sa kanya pong pagbabalik. So bakit po nasabi ko po yun? Sapagkat may mga Kristiyano pa rin na alam mo yung parang tipong hindi pa rin naunawaan na kanila pong ginagawa. Wow! Parang sinasabi nila na sa Diyos naman ang ginagawa ko gagawin ko lang to for the sake para sa Panginoon. Pero hindi po dapat ganun ang ating maging stand ating pong bilang sa Kristiyano. Kung maghihintay ka nang merong kalakip na pagmamahal. Sabihin, habang naghihintay ka, naglilingkod ka sa Diyos. Hindi nagrereklamo ka. No. Ngayon, ito po ating po magiging topic mga kaprox. No? Ito po ay ang aking pong titulo o title nito ay
huwag maging mataas. Simple lang. Be humble. Parang ganyan. Maging humble po tayo sa lahat. Sabihin na kung ikaw ay humble ka sa sarili mo, ay especially kung nandoon ka sa loob ng church, ay ang Diyos naman na mag-aangat sa iyo eh. Hindi po pwede mong sarili mo inaangat mo. Bakit? Kasi minsan ito mga sinasabi ko, mga sinasabi ngang real talk daw, sabi nga no, na ito ay katotohanan. Kapag ikaw ay malaki ang binibigay mo na kahit sa simbahan, parang iba ka. Parang uunahin ka ni pastor. Parang uunahin ka ng mga leaders. Parang tingala ka dahil malaki ang binibigay mong tithes. That's wrong. Binibless ka eh. Kaya malaki dapat ibigay mo. No, pero hindi mo pwedeng kontrolin yung mga tao, especially mga pastor. Ang mga pastor, mabait yan. Alam mo ba, hindi lang nagre-reklamo yan, pero nagsusumbong yan kay Lord. Nagsusumbong kay sa Panginoon yan. Alam niyo ba, sabi niya, mabait sa akin si pastor eh. Oo, lahat ng hiling ko, binibigay niya. Di ba? Siyempre, bibigay ng Panginoon. Bibigay ng pastor sa iyan. Kaya lang, yung pastor, minsan, hindi naman po lahat. Huwag naman po lahat. Minsan, iba, talaga tumitingin sa money. Kung magkano yung binibigay ng tao. Kasi sila naman kasi nakaka-monitor niyan kung sino ang malaki nagbibigay eh. Di ba? Pero dapat hindi gano'n. Kasi mararamdaman mo na pinipavoran sila. Dahil bakit? Kapag sila ay sinalungat mo ng pastor, aalis yan. Sasabihin niya, aalis ako. Sayang. Sayang yung mga dinala niyang tao, sayang yung mga binibigay niya. Pero nung umpisa, nung una, sinasabi niya na kahit ilan tayo, patuloy tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magbe-bless sa atin. Ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng karunungan para tayo ay dumami, para makapagsalita tayo ng salita niya, mapagyan ng kanyang mga salita. Pero nung dumami na, ito na. Kasi nakakita na ng Kaya sasabihin, huwag kang malis, bala doon. Kakausapin ko yung mga yan. Diba? Wow! Hindi tayo politiko, mga pastora. Hindi tayo mga politiko na, hindi lahat naman politiko ganyan naman. Sorry po. Hindi lahat naman po. Pero hindi tayo politiko na lagi tayong tumitingin sa iisang tingin. Yung sinasabing one-sided. Ito, wala na to. Ito, wala na. Ito na kabila. Hindi po gano'n na mga pastors. At maging sa tumatayo na para bang tipong pag umalis ka, guguho yung simbahan dahil umalis ka. Huwag gano'n. Ngayon, kung umalis ka, huwag kang magtangay. Sapagkat hindi gugustuhin ng Diyos na gawin mo yun. Sapagkat kapag ginawa mo yun, alam mo naman, di ba? Kapag ginawa mo yun, ang Diyos, mahabagin yan. Pero meron din siyang galit kapag ginawa mo yun. Sapagkat gawain ng Panginoon yan, dapat yan i-respeto mo. Ngayon, kung umalis ka, umalis ka, bahala ka. Diba? Ngayon, kung huwag mong tatakutin yung mga pastors, mga elders, na parang, kala mo gano'n, bibit-bitin ko yung mga taong yan na dinala ko dyan. Hindi ko mananagot sa Panginoon. Isip-isip. Minsan, di ba? So, ganun po, maging humble lang po tayo. Kung ano yung tinuturo ng pastors o ano yung mga tinuturo ng elders, sumunod tayo. Ngayon, kung meron naman talagang may mali, pwede kang magsalita. Pero hindi mo sila pwedeng kontrolin. Never mong dapat ko kontrolin yung mga taong yun. Sapagkat yun ay tinalaga ng Diyos, kaya matakot ka sapagkat yan ay alagad ng Panginoon. Ikaw, kung gusto mong mawala yung mga pagpapalang nasa sayo, subukan mo. Subukan mo kalabanin ng mga anak ng Diyos. Ito hindi po pananakot, kundi ito po yung pagpapala na lang. Sapagkat tayo naman po lahat ay subject pa rin po sa pagpapatama ng ating pong buhay. So hindi po ito yung pagpapatama, kundi ito po yung pagpapatama sa ating pamumuhay. No? So lagi po natin tandaan na maging humble po tayo sa lahat. Hindi na tayo po nasa loob ng simbahan, sa trabaho, sa anumang may bagay na ating pong ginagalawan. Maging humble lang po tayo. Kasi nakikita rin ng Diyos kung ano ka sa harapan niya.
Kasi kung ikaw mismo, ginagawa mo yung sarili mo dahil gusto mo lang matanyag o magusto mo yung gusto mo, eh nasa lumang pagkatao ka pa, hindi ka nakikinig sa preaching ko o sa topic ko eh. Eh makinig ka. Kasi kung nandoon ka pa rin sa lumang pagkatao mo, ay hindi ka pa tunay na Kristiyano. No. Bahala ka kung yan ang desisyon mo sapagkat yung lumang pagkatao dapat winawasak na yan. Wala na yan. Tinatapon na yan. Kasi nga Kristiyano kayo. No. Ang sinasabi ko po rito, eh paano hindi Kristiyano? Hindi natin yan. Yung sakop yun. Ngayon, nasa kanila naman yun. Decision naman. Meron naman din po na hindi Kristiyano o ibang reliyon. Sobrang humble. Sobrang baba. Diba? Kaya hindi naman pwede natin masabi kung Kristiyano ka. O sobrang kang napakabait mo. Banal. Hindi po ganun. Wala pong ganun. Napakahirap sabihin ng ganyan. Especially kung alam mo naman sa sarili mo na meron kang ginagawang kaya wag po tayo maging sa ating sarili na parang tayo lang yung titignan ni pastor, tayo lang yung sasabihin niya na sige wag kang malis, ako nang bahala dyan, babaguhin ko lahat kung ano gusto mo, wag ka nang malis. Wow! Ikaw na. Ikaw na. Kaya pananagutan ni pastor yan, yung kongregasyon, hindi lang ikaw, lahat. So tayo po yung lahat po ay subject po. Basta tandaan po natin, habang tayo naglilingkod ay maging mapagkumbaba tayo sa ating pong ginagawa. At wala namang magagawa. Masarap matulog at mahimbing nang wala kang iniisip na agam-agam sa iyong kapwa. Ito po yun. Kaya tandaan po natin na kung mayroong mga tao dyan na naglilingkod, nagsiserve, hayaan po natin silang mag-serve. Hayaan po natin silang tulungan natin sila. Hindi i-down, hindi ibaba, hindi down. Huwag ganon. Sapagkat alam ng Diyos, kaya nga ang Diyos nasa langit eh. Kita niya tayo. Diba? Kaya nga eh, tingin lang sa atin, kita tayo. Kaya lahat ng ginagawa mo, mali man yan, gulong mo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos naman ay mahabagin at pagtatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Nobody's perfect. Okay? So, yun po mga kaproks, sa maiksi lamang po yun na pagpapalala sa ating pong mga kapatid na baka humilis na. Okay, ito po ang ating pong verse for today. Sabi po rito, mga kaproks, sa Kawikaan 21:4, yan. Ang mapagmataas na tingin at palalong isipan ay kasalanan. Ganyan ang ugali ng mga taong makasalanan. Yun lang. Yun lang. Yung mataas daw ay tingin nila, alam mo sila ay napakatalino, napaka-bless, napakagaling. Yung pala daw ay yung mga ugaling makasalanan. Dahil iniisip nila yung kanilang sarili. Hindi nila iniisip yung ibang tao na nakakasakit na sila at hindi nila alam o alintana na may mga taong nasasaktan na sa kanilang sinasabi at ginagawa. Sorry, pero ito yung ito naman po ang ating pong quote for today. Wow! Ito ang quote for today natin ngayon. Huwag kang malungkot kung iniwan ka ng taong mahal mo. Baka may mas better pa doon na inilayo ka lang ni God sa maling tao. Yun. Tama. Ikaw naman, di ba? Kung ikaw ay maring say umalis ka o eto hindi ko naman sinasabi umalis kayo sa simbahan. Ngayon, kung merong kasi nga, eto case to case to, yung sinasabi nito. Kung may mali sa ginagawa ng iba, baka yun yung plan ng Panginoon, hindi ka para doon. Baka meron pang plano ng Diyos para sa iyo. Kaya nga ilalayo ka niya sa maling tao. Pero hindi ko sinasabi si pastor, hindi ko sinasabi mga elders, mga tao dyan. Ibig sabihin, ay baka may plano ang Diyos pa sa iyo na mas maigi, mas magiging mas magamit ka sa kanyang ubasan. No. So, ibig sabihin, huwag ka malungkot. Dahil kapag may umalis, may pumapalit.
At may umalis uli, may babalik. May babalik. Kaya ganun lang po yung buhay natin. At patuloy lang tayo na maging mapagkumbaba sa ating pong ginagawa. At huwag tayo magmataas. Pagkat ang lahat po daw ng mga nagmamataas ay kanyang ibababa. At ang mga lahat po ng mga bumababa ay itataas ng Diyos. Napakasarap yun, di ba? So, yun po mga kaproks at napakasimpleng pag-uusap naman po ang ating pong ginawang ito ay patuloy po na ating pong subaybayan ang ating pong AGMI, ang AGMI Music, AGMI Rap Music, awit ng pag-ibig, ano pa ba, yung himig ng Pasko. Wow! Lapit na po yung iba po outgoing na, yung naman po ay parating pa lang. At before itong mag-end ng December ay marami pong ibubuhos ang mga awitin po ang aming pong prosesong ito sapagkat another year, another song. Yan. So, tabayan nyo lang po at lagi nyo po sa kaibayan ang aming pong session ito sapagkat ito po ay lagi lamang po namin ito ibinibigay po para po sa inyo. At hindi po namin ito ginagawang isang katawa-tawa at hindi naman ito ginagawang isa lamang po na entertainment, kundi may konti po kayong mapupulot. Konti lang naman. Hindi namang malaki. Kasi di ba kasi parang bonggang-bongga na yung gusto nila. Ito sa atin, parang nag-uusap lang tayo mga kapros. At nga po, ay malapit na po ang maging 4th year anniversary na po yung aming pong YouTube channel. Kaya po ay napagsalamat kami sapagkat umabot muli kami sa taon ng another year na naman po. So maraming po salamat muli. Wow! Salamat po muli sa lahat po na sumusuporta, sa lahat po sa buong mundo sa Pilipinas, maging mga AGMI Philippines at mga kaibigan ko, mga family ko at lahat po nagsusupport dito sa KSA ay patuloy po yung subaybayan ng aming pong susunod. Pagkat ito ay para po sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay ng aming pong susunod. Ito po ang aming EGMI Online Music Radio. Maraming salamat. God bless.